Actually sir, nung nakuha ko kasi yung mga buff ko sir, I think mga nasa 8,000 each sir, nung 5 months old. 8,000 each! Yes, sir. Grabe! Nagulat ako sa presyo. Yung fancy chicken, naging fancy rin ang price. Wow! Ang laki! Hindi ako marunong wawak. Pero yung paano mga kabidyo, imagine that oh. Ang haba! Bale sa Indio Gigante sir is yan po yung isa sa pinakamahal dito sa backyard sir, kasi then ang price niya sir is ang 1 month sir 6,000 to 7,000 sir ang 1 month. Presyo pa lang ng bawat piraso ng mga fancy chicken, hindi po biro. Pinakamahal niya is nasa 8,000 pesos. Ang vision ko lang naman po dito sa farm and makapag-produce lang ng magandang quality mga chicken sir. Mapapayo ko lang sir sa mga katulad kung nagsisimula pa lang sir is mag-start na tayo ng tama sir. Medyo magastos, no? Pero kapag naparami mo ito at ikaw na yung nagbenta, sigurado, no? Malaki rin ang balik. What's up kabidyo? Art Sinibago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Balingcanaway sa Tarlac City, sa lalawigan po ng Tarlac, na kung saan ating bibisitahin ang Maui's Backyard Farm. At the same time, alamin po natin kung paano ang kanilang pag-aalaga ng Buff Orpington at Brahma Chicken. At the same time, kikilalanin po natin ang may-ari dito. Let's go! Hello! Good morning! Good morning po sir. Hi, hello! Good morning po! Welcome po. Ayun, kamusta po kayo, sir? Okay naman sir. Ayan. Sir, bago lahat siguro, sir, pwede ba tayo magpakilala sa ating mga kabidyo? Ay mga ma'am sir, ako po pala si Maui Gutierrez Ramos from Balingcanaway, Tarlac, ang may-ari ng Maui's Backyard. Sir, para yung tindig mo, para kang marino Pulis ka ba o sundalo o what? Actually sir, I'm an active member of the Philippine Army sir. So, how old are you na, sir? I'm currently 26 years old sir. 26. Tapos ilang taon ka nung napunta ka sa Philippine Army? I think mga 22 sir. 22 sir. So parang 4 years ka ng Magpo 4 Army. years. Ayan. Ayan, kaway ka muna sa ating mga kasamaang mga sundalo dyan, no? Imagine that, sundalo. Pero ngayon, sir, nakabakasyon ka? Yes sir. Naka-break ngayon sir. Naka-break. Ayan. Batang-bata, parang kamukha pa nating singkit. Sir, tell us more about itong Maui's Backyard na nandito sa likuran natin ngayon. Ano ba yung mga alaga mo dito? Yes sir. Dito sa backyard sir, merong mga Rhode Island Red na standard. Buff Orpington sir na standard show type. Then Brahma, Black Mottled Brahma, and mga Indio Gigante sir. Then meron ding konting Black Australian Orpington. Oh, okay. So parang itong mga alaga mo puro mga chickens. Yes sir. Nung una sir, nagsimula lang kami ng mga layer type na chickens kagaya ng Decal Brown sir, tsaka mga Rhode Island Red na production type sir. Yes. Doon lang nagsimula sir. Then tumagal sir, nagka-interest din ako sa mga fancy chickens kagaya ng Brahma sir and Orpington. Orpington sir. Ayun. Fancy chicken, no? Anong ibig sabihin nun? Ang mga fancy chicken sir kagaya ng Buff Orpington then Brahma sir is they are looked for their characteristics sir, kagaya ng mga balahibo nila sir, ganun. Mga Okay. kulay. Yes. So, Ganun. parang ano siya, parang kakaiba, ano? Yes, Kasi mga nakasanayan nating nakikita ng mga kabidyo, mga native. Pero ako'y natutuwa ng mga kabidyo dahil nung nakita ko yung page nila, fancy chicken nga, iba't iba. May mga malalaki yung legs, maganda yung kulay. So ako interesado akong makita yung mga alaga mo. At the same time, gusto kong matuto. At the same time, may bahagi natin sa ating mga kabidyo kung paano yung pag-aalaga ng mga fancy chicken na meron ka. Nasaan ba yung Orpington mo dito? Pwede ba natin puntahan? Sige sir, pasok po tayo Alright, sir. sige. Puntahan nga natin. Ayun. Ilan ang mga alaga? Asan yung Orpington dito? Ayun, pwede ba nating makuha para ano? Ayan. Ayun o mga kabidyo.
Ang lalaki nila. Magaan ba yan? Mabigat? Sakto lang sir. Mga 4 kilos. Wow! Ang laki! Hindi ako marunong umawak. Ayan, paano ba? Ayan. Ayan, ganyan. Alright. Ayan, ito yung Bap Orpington. So ito, ilang buwan na to? Ilang taon na to? Currently 10 months yata sir. 10 10 months. 10 to months. 11 months sir. Oh, pero kung titingnan natin ng mga kabidyo, daw. Kung titingnan natin ng mga kabidyo, parang ang laki-laki niya. Pero ang kapal ng balahibo, Yes. no? Pero mabigat ha, mga 3 to 4 kilos 3 to sabi 4 mo. kilos. So, nung kinuha mo to, ilang months? Ang sabi ng pinagkuhanan ko sir, si Sir Praxidio sir. Sir Prax Backyard sir, shout out. Ayun, shout out sa'yo, sir. 5 months itong rooster sir. Then yung mga hens niya sir is going 6 months. Okay. Bali hindi sila magkapatid sir. Pero same ng bloodline. So, ilan ang hens mo dito? Bali, tryo yung nakuha ko kay Sir Prax sir. Bali, Okay. isang rooster sir, das dalawang hen. So, parang talagang pang breeding, no? Yes, sir. Ito ngayon, nakaka 100% ka ba sa ano nila, sa eggs nila ngayon, daily? Ngayon sir, ngayon pa lang sila naglilay ng eggs pero ang problema kasi sa kanila sir ngayon is sa sobrang kapal ng mga feathers nila sa may puwetan sir, mahirap silang mag-fertile. Ganun pala. May disadvantage pala yung Yes, makapal, ano. Sir, medyo mabigat na. Yan, lapit ka tayo dito. Yan. Oh, tapos, sige, pakikwento. Ano yung ano yan, parang problema nila ngayon. Yun lang naman sir. Pero sa health naman nila sir, wala namang problema. Parang normal din na manok kung alagaan sir. Yes. Pero yung fertility lang yung problema sir kasi sa sobrang kapal nga ng balahibo nila sir. Yung kapag nagme-mate sila sir, minsan Hindi tumatagos. tumatama, sir. Paano naman ang pagkain nito, sir? Sige, pwede mo nang ibaba. Ayan, oh, ayan yung mga kabidyo. Oh. Ayan, tatlo sila. Trio ang nakuha ni Sir Maui, no? 2 hens at isang rooster. No? Para sa kaalaman ng ating mga kabidyo, no, ang Bap Orpington is a British breed chicken. Tama ba ako, sir? No? And they can live or they have a lifespan of 5 to 10 years. Yun yung lifespan nila. So ito, nasa 10 months pa lang. So matagal pa, matagal mo pa sila mapapakinabangan, no? Ano naman ang pakiramdam, sir, sa mga pag-aalaga ng ganyan? Masaya naman sir kasi kapag nakaka-uwi dito sir galing sa trabaho sir. Parang yun na rin yung stress reliever ko sir, yung mga manok. Pag Ngayon, nagpapakain sir. nakakatulong nga, no, mga kabidyo, no? So aside from Bap Orpington po sila, no? Meron din po silang Brahma. Brahma sir. Ayan, so tignan natin yung Brahma nila. Sige, pwedeng manghuli ng Brahma. Di naman sila nag-aaway-away dito, sir? Yung 2 rooster lang sir pag nakawala. Eto, medyo mas magaan siya, ano? So parang ang tansya ko dito, parang nasa 2 to 3. 2 to 3 sir. 2 to 3 kilos. Ilang buwan din na rin ito, sir? Magkasing edad sila sir. Sabay ko halos sabay Halos lang. pare-pare lang. Mga trio ang kinuha mo. So ibig sabihin talagang you want to reproduce. Gusto mo magparami. Eto, sir, nangingitlog na rin po ba yung mga Brahma po ninyo? Actually sir may mga offspring na ito sir. Saan? Mas nauna tong nagkaroon ng offspring dun sa may Sa ibang farm mo? nandiyan lang sir sa may ano sir, brooder cage ko. Okay. So ito nauna to. Yes sir. Na ano, yung ano mo, yung Orpington, wala pa. Bali may nakasalang na rin sa incubator sir pero titignan pa yung ano nila sir, fertility. Pero may isa na akong bali 2 na yata yung nakita kong may fertile na eggs nila sir. Ayun. So ito na mga ka-video, no? Iba naman yung characteristics nito kumpara doon sa Orpington kanina. Kasi yung Orpington, clean yung ano nila, yung paa nila. Por ito, punong-puno ng balahibo yung paa. So ganyan po yung style po niya. Tsaka yung kulay, so makikita po natin, no? It's a combination of black and white. While yung Orpington kanina, anong kulay yan? Yung kanina? Yung sa Orpington sir. Medyo ano siya sir. Parang brown. Brown na goldish sir. Oh, okay. So ito yung ano natin, no? Ayan, pwede na natin ibalik. Medyo mabigat pala. Pag matagal mong hinahawakan, no? Ayan yung mga alaga ni Sir Maui. Nice no mga kabidyo. Yun naman, yung Brahma naman, ang lifespan naman nila is 5 to 8 years. So, mas lesser yung lifespan nila compared sa mga Bap Orpington. It's American breed chicken naman po yun, no? So, yung Orpington, British, yung Brahma is American breed chicken.
Sir, ano naman po yung challenges ng pag-aalaga natin ng ganitong klase ng mga chicken, yung mga fancy chickens natin? Nagulat ako sa presyo. Yung fancy chicken, naging fancy rin ang price. Pero yung paano mga kabidyo, imagine that oh. Ang haba! Ang vision ko lang naman po dito sa farm and makapag-produce lang ng magandang quality ng mga chicken, sir. Mapapayo ko lang, sir, sa mga katulad kung nagsisimula pa lang, sir, is mag-start na tayo ng tama, sir.